I-test natin yung alarm kung gumagana. So, press natin dito. Yan, tas lock. Then, tap natin. So, makikita nyo. Yan, kasi ng alarm guys, so just in case na merong gumalaw or merong kumuha ng inyong electric scooter, so mape-prevent niya yung ganong action na makuha or manakaw yung inyong electric scooter. So, kapag press natin yung lock, yan. So, i-try nating galawin yung electric scooter. Yan. So, ito yung first alarm niya. And then, second, ayan. Guys, ito na yung part 2 na upgrade natin kaya Kugo G2 Pro Max. So ngayon guys, mag-install naman tayo ng alarm. So, dumating na pala yung in-order ng ating customer na step down or ito yung inverter. So ito yung magsiserve as supply na 12 volts. Kasi dito, nasa 58 volts yung supply niya. And then itong ating alarm is 12 volts lang yung capacity niya. So hindi siya pwedeng i-direct natin dito sa mismong battery na 58 volts yung supply. So dito, ayan, naka-indicate naman sa kanya 36 to 72 volts. And then yung output niya is 12 volts. So dito pala sa alarm, ito yung mga parts niya. So ito yung pinakang alarm niya. Okay. And then ito yung pinakang controller ng mismong alarm. And then ito yung kanyang remote. So may dalawang klase siyang option ng remote. Ito yung with key remote and then ito yung ordinary remote. Ayan, so dalawa yung remote niya and then ito yung mga wirings niya. So sa diagram naman guys, dito nyo siya makikita. So madali lang din naman siyang sundan. So regarding naman sa space ni Kugo G2 Pro Max, so kung makikita nyo guys, inayos ko lang yan. Ayan, so malaki yung space niya. So pwede natin mapag-fit itong ating step down inverter and then yung ating alarm. Okay, so para mas maintindihan nyo yung aking ibig sabihin, so dito i-measure natin yung supply ng battery. So dito guys, ayan, insert lang natin sa positive, and dito sa negative. Ayan, kung makikita nyo guys, 58 volts yung supply na lumalabas, which is yung capacity lang ng ating alarm. So since pang motorcycle yung ating alarm, so 12 volts lang yung capacity niya. So hindi po pwede yung 12 volts dito. Kaya kailangan natin gumamit ng step down inverter para yung supply niya maging 12 volts lang. Okay, so dito sa controller, sa may port ng XT90, ito. So dito tayo magtatap ng port para dito sa ating step down inverter. Ayan. So para i-plug and play na lang natin. So ganito yung mangyayari dyan. Ayan. So ipa-plug and play lang natin. Okay, so ganito yung igagawin natin. So napag-tap ko na siya. Ayan, sinolder ko na lang dito. And then gagamit lang tayo ng heat shrink para makover natin ang husto. Dito dinoble ko na lang yung heat shrink para na sa ganun mas safe siya. Hindi siya mag-grounded. So gumamit na lang ako ng blower. So, ganito na yung magiging itsura niya guys. Ayan, kung makikita nyo, nakatap na tayo. So, ito, itatap lang natin dito para sa controller. Insert lang natin. Dito. Ayan. So, ganyan yung mangyayari. Okay, so, dito pala sa ating step-down inverter, naka-indicate naman sa kanya. So, yung black is for input, negative, and then yung red is for positive input. So yung magiging output niya guys, yung yellow color, ito yung output niya na positive na 12 volts, and then yung blue, yung output na 12 volts. So dito tayo magko-connect ngayon. Ayan. So dito guys, i-connect na natin siya dun sa ginawa nating connector. So ngayon guys ay i-measure. So na-insert ko na siya guys, no. So ngayon i-measure na natin dito kung alin ba dito yung negative at saka positive gamit yung ating tester. So naka-indicate sa manual, yellow yung positive.
So, ayan guys, ayan yung output kung makikita ninyo. Ayan. So, saktong-sakto 12 volts yung release na output niya. So, pwedeng-pwede na to sa ating alarm. So, dito guys, i-recta ko na lang siya from dun sa ating inverter. I-connect ko na siya dito sa mismong alarm. So by the way guys, kung makikita nyo, meron tatlong ditong wire. So ito yung gray, pink at blue. Mostly sa ano yan, sa motorcycle. So pinutol ko na lang siya kasi hindi naman natin siya gagamitin. So ang gagamitin lang natin is itong yellow. So itong yellow na to papunta sa ilaw. And then ito naman yung blue sa positive connector ito. Doon natin siya itatap. And then ito yung supply, yung red and black. So para mas mag-gets ninyo. Ayan. Pagdating naman sa mga wirings guys, so dito yung yellow. So hindi ko na sa inyo napakita, no? Pero i-explain ko na lang din para mas magets ninyo. So yung yellow kasi, yung purpose nito para sa ilaw or sa signal lights. Okay? So ang ginawa natin, yung yellow color, tinap natin dito sa red color papunta dun sa ilaw. And then yung black color, ito. Yung black nito sa controller. So since wala siyang supply ng negative, so dito, kinonect natin siya dito sa negative naman ng ilaw. And then kung makikita nyo to, itong pink color na to, tinap ko yung negative papunta naman dun sa kabilang ilaw para yung ilaw dito sa kabila, umiilaw din siya. And then itong yellow, parehas lang naman sila. Ayan, nakatap siya sa red or sa positive na wire. Ayan. So bali ang mangyayari dyan guys, kapag ka-press nyo yung button, ayan, makikita nyo, ayan, umiilaw siya. Tapos kapag nag-alarm naman, yan. So ganyan yung mangyayari. So dito guys, hindi ko po siya kinukonek. So dito naman, ikukonek nyo lang siya dito para mag-alarm siya. Pero hindi ko na siya kinukonek kasi maingay eh. So later na lang. So i-test natin yung alarm kung gumagana. So press natin dito. And tapos lock. Then tap natin. So makikita nyo, yan, gumagana na siya. Yan. So yun, ganun lang yung pag-connect. Bali regarding pala dito guys sa orange na wire, ayan, hindi ko na siya kinonect. Kasi yung magiging ito, parang sa switch siya. So dito kasi yung supply niya 58 volts dito sa mismong LCD. So which is hindi pwede kasi 12 volts lang tong supply nitong controller. Kasi pang ano kasi to guys, pang motorcycle. Kaya hindi siya pwede dito sa ating electric scooter. Okay, so ito na pala yung itsura ng ating deck frame after nating ma-install yung alarm. So ito guys, ito yung pinakang step down. So dito ko siya nilagay banda. And then ito naman yung ating speaker para mag-alarm siya. And then ito yung controller ng alarm. And then yung wirings dito banda sa loob. Ayan, dito siya nakalagay. So yan, ganyan lang yung itsura niya. So malinis pa rin siyang tingnan. So ngayon, itry na natin siya. Ngayon naman guys ay itry natin yung ating alarm na in-install dito kay Kugo G2 Pro Max. So ayan, ito yung ating pinakang alarm key. Ayan, so i-press natin. Ayan, so kung makita nyo guys, umiilaw din yung kanyang signal light. So kapag press natin yung lock, ayan, so i-try nating galawin yung electric scooter. Ayan. So ito yung first alarm niya. And then second, ayan. So kung makikita nyo or kung maririnig ninyo, ayan, ganyan na yung itsura niya. So parehas lang umiilaw dito. Ayan. Purpose kasi ng alarm guys, so just in case na merong gumalaw or merong kumuha ng inyong electric scooter, so mape-prevent niya yung ganong action na makuha or manakaw yung inyong electric scooter.